Hello mga Marcy, magandang araw sa inyong lahat. Pagkagising ko nga ay naisipan kong pasyalan ng mga tanim ni Arnel. At heto nga ang aming daanan, inabot na ng tubig pero hindi naman kalaliman. Lumubog na nga rin ang punlaan namin. Ganon din naman ang mga kalabasa at sitaw. Pero sana lang humupa kaagad ang baha para makasurvive ang mga tanim. Hindi naman nga kaagad ito mamamatay kung bukas lang ay mababaw na ang tubig. Ngayon nga dapat naka-schedule na bunutin ang palay, ang kaso nga bumagyo kaya hindi natuloy. Dumiretso na nga ako sa taniman ng talong at mas malala dito dahil lahat inabot. Hindi katulad dun sa bungad na hindi inabot ng tubig ang gitna. Kung sa bagay, dulo nga kasi ito kaya mababa. Dito na nga rin kami dumaan pa uwi para hindi na kami umikot pa. Nadaanan ko na nga rin ang lubi-lubi kaya kinuha ko na. Pagka uwi ko nga ay nagsangag na rin ako ng kanin para maging almusal namin. Sibuyas nga ang inilagay ko imbes na bawang dahil mas nababanguhan nga ako dito. Ito nga mga Marcy at inilagay ko na rin ang kanin. Medyo marami nga ang sasangagin ko dahil naparami ng saing ang aking anak. Kung sa bagay mga Marcy, pagdating sa pagsaing ay hindi nga kami nagtitipid. Dahil ang sabi sa amin ng lola ko noon, di bali nang mas marami ang kanin kahit konti ang ulam. Paano nga daw kasi pag may iba pang darating magsasaing pa? Mas madali nga raw magluto ng ulam kaysa sa kanin. Kaya yun na nga ang aming nakaugalian. Pagkatapos nga namin kumain ay pinaghugas ko na ng plato ang aking anak. Kami naman nga ni Stephanie ay pumunta kay La Bea. At tingnan nyo naman si Angie ko, tuwang-tuwa nga. Wala nga si Tita Sophie niya ngayon kaya pumayag siya na makapaglaro kay tita niya Stephanie. Nung bandang tanghali naman ay bumili nga ako ng tubig na inumin. Wala nga daw kasing deliver ngayon dahil binaharin sa kanila. Mga isang oras nga lang siguro ang nakakaraan may dumating naman na bisita si Arnel. Kilala ko nga rin ang dalawa sa kanila pero hindi na ako nakisawsaw dahil usapang lalaki naman yon. Habang nagkukwentuhan nga sila ay nakikinig na lang ako. Pero minsan kung kailangan ng paliwanag ay nagtatanong din ako. Habang nag-uusap nga sila sa labas ay nagbigay naman si Bea ng sopas. Nung bandang hapon naman ay pumunta kami kila Mira para mag-charge ng battery. Dahil nga sarado sa pakargahan. Medyo nga tumila ang ulan pero maya-maya ay papatak na naman. At hindi pa nga rin humuhupa ang tubig dito sa daan. Pero bukas nga lang siguro ay tuyo na rin to kung hindi rin lang naman lalakas ang ulan. Kapag ganito ngang panahon ay madalang akong lumabas kaya ngayon ko lang nakita na binabaha na rin pala dito sa daanan. Nandito na nga kami kay Mira pero nasa lubong namin siya nung papunta kami dito. Sinabi niya nga na nasa bahay ang kanyang mga anak kaya tumuloy na lang kami. Pagkaraan nga ng ilang oras ay umuwi na rin kami, nakatulog na nga rin si Stephanie. At maaliwalas na naman nga ng kaunti ang panahon. Sana nga lang ay magtuloy-tuloy na nang sa ganon matuyo na rin ang punlaan. Dahil kapag ilang araw na lubog sa tubig, posibleng mamiesta ang mga kuhol. Dito ko na nga lang tatapusin ang aking video. Maraming salamat sa panonood. God bless!